Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. Meron pong isang viewer na nag-request na bigyan ko raw ng review yung top coat clear na Hipic 400S Titanium. So, ito ay request ni Junior Castillo ng Laguna. Ito yung sabi niya, ayan, nice idol. Next naman yung Hipic 400S Clear. Shout out naman idol Junior Castillo from Laguna. Shout out Junior. Thank you sa suporta. So itong video na ito ay ayan dahil nga sa request ng ating viewer na si Junior. Ganun din po na marami rin nagtatanong ito kung maganda po raw ba itong Hipic 400S Titanium 2K Clear. Mami ay i-demo ko po sa inyo kung paano ito gamitin, kung paano ito timplahin. So dumako muna tayo doon sa isang katanungan na ano ba itong Hipic 400S Titanium Clear? Hindi ba maselang ibuga to na katulad ng ibang clear ng urethane na minsan pag nag-recoat ng top coat clear ay nagkakaroon ng reaction, nagre-wrinkles, kumukulubot. Yan, maganda po yung katanungan. Una muna, bago tayo dumako dyan, ito pong Hipic 400S Titanium Clear, kapag binili nyo po ito, bali 2 lata po yan. So may takip po siyang plastic, matangkad po yung lata niyan. Ito po yung clear, yung titanium, clear. Bali ito po ay 1 quart. 1 quart. So may kasama po yung lata na maliit naman. Yan ay activator kung tawagin. Activator. Yung activator na yan, may halin tulad mo rin yan doon sa ibang brand na ang tawag naman ay catalyst at hardener. Sa Ansal, catalyst ang tawag. Sa K92, hardener. So sa Hipic 400 naman, Hipic 400S ay activator ang tawag. So ito, ang laman nito ay 1 quart. Puno yan. Puno. Hindi katulad sa iba na 3/4 quart lang. Ito, puno talaga yan. Puno. Puno ng laman. Ito rin, puno rin to. Kung yan titimplahin natin lahat, kailangan ubusin natin. May 24 hours na curing time yan. So, matutuyo na siya o magugulaman. Hindi niya na mapapakinabangan. Medyo matagal nga lang sa spray ganyan. Mga 5 minutes, lumalapot na. So, ito, ang kagandahan po ng tapot na to, ito po ay no thinner. So, ibig sabihin po ng no thinner, hindi na siya inahaluan ng urethane thinner, na kung i-compare natin sa ibang mga urethane top coat clear na nilalagyan ng thinner. Alam niyo po ba, yun ang nagpapaselan sa buga, na-discover ko po yan. Kapag ang ginamit natin urethane top coat clear ay nahalo ng thinner, dapat continuous po yung buga. Ibig sabihin ng continuous, kung tayo may interval o plus off na 10 to 15 minutes, dapat ma-recoat nyo na po yun sa loob ng 15 minutes o yung interval. Kasi pagka pinatagal nyo pa, yung tuyo na siya o pinagpabukas nyo pa, let's say nabugahan nyo na ng first coat, second coat, hindi nyo natapos, gusto nyo ipagpabukas, delikado na po yon. Pag recoat nyo, nagkakaroon ng reaction. O let's say, yung nadapuan lang ng dumi, kung ang ating bugahan ay on shop, nasa open air, may mga lumilipad na mga hayop, insekto, o yung mga lipad na dumi na biglang dadapo, siyempre kailangan natin patuyuin muna yung clear, then lilihain natin. So yun, obligado tayong i-recoat ulit yun ng top coat clear. Pagbuga natin, yun na po yung sakit ng ulo. Kumukulubot po o kumukulo. Ayan, marami na pong painter ang naka-encounter niyan. Ako, ang daming beses ko na rin na-encounter yan. So kaya nag-try ako ng iba't ibang klase ng urethane top coat clear. So itong Hipic 400S, hindi po siya maselang ibuga. Na kahit sabihin mong pinatuyo mo ngayon, mabuti. Hindi ka nakapagbuga ng araw na yon, kinabukasan pa siya binugahan, pag nirecoat mo, okay lang siya. Ito ang 3 coats din
maganda na yung outcome niya. Pero nasa sa inyo pa rin kung ito'y gagawin yung 4 coats, 5 coats. Karamihan yung ibang urethane top coat clear, kaya minsan gusto nyo pang bugahan, na let's say nakatatlong coat na tayo, pero parang nakukulangan pa tayo, nakatuyo na. So, ibig sabihin, kinabukasan na, nagdadalawang isip kayo, gusto nyo bugahan pa, nako, delikado. Minsan, sa pagdadalawang isip nyo, na gusto nyo bugahan ulit, titinuloy nyo, doon minsan nagkakaroon ng reaction. Yun po yung masakit sa ulo. Pero itong Hipik 400S, kapag gamit ko siya, ay hindi po siya delikado. Hindi masailang kahit kinabukasan nyo na ibuga. Dito ang isa lang na-discover ko na kapag nag-full coat tayo, yung talagang pinaglawa natin, kala natin maganda, no? Tuwan-tuwa tayo, pero nung natapos yung buga natin, makikita mo may mga iyak siya o yung hulas. Ibig sabihin, madulas yung pagka-top coat clear niya. So, napag-aralan ko siya. Ang ginawa ko, pagka-mix ko ng dalawa nitong clear activator, hinalo ko mabuti, hinayaan ko lang siya ng 15 minutes bago ko siya isinalin sa spray gun kahit walang takip. 15 minutes. Then, pag gagamitin ko na, after 15 minutes, haluin lang mabuti. Then, kung ang pansala, lagay nyo ng pansala yung ating spray gun, saka natin isali. Basta ugaliin natin na kahit mga primer, pintura, base coat, ugaliin natin magsala para pag ibinuga natin sa spray gun, ito ay malinis. So dito ay pakikita ko po sa inyo yung demo kung paano rin siya ibuga. Tuloy-tuloy lang po yung panonood hanggang sa dulo po. Ito po yung pinakalata ng Hipik 400S Titanium 2K Clear. Ayan, bali dalawa lata. Isang 1 quart at isang 1/4 quart. Yung 1/4 quart, yan po yung activator. Ayan. At itong 1 quart, siya yung clear. So, ipakikita ko po sa inyo kung paano ito timplahin. Ito nga pala ay no thinner na. Ayan yung ratio niya, 4:1. No thinner. Ibig sabihin, hindi na siya inahaluan ng urethane thinner. So, dito po ako magtitimpla. Ito ay ginawa ko lang, no? Nilagyan ko lang ng masking tape. So, kung 4:1, ito ginagamit ko kasi ito sa ansal dito. Kasi ang ratio nitong ansal ay 3:1:4. So, ibig sabihin, ito kasi ay meron pang urethane thinner. So, ang ano nito ay tatlong top coat clear, isang catalyst, at 4 na urethane thinner. Dito po wala ng thinner sa Hipik. So gagawin ko 4, no, hanggang dito. Then i-adjust ko na lang yung pinactivator niya hanggang dito. So konti lang naman yung aking bubugahan. So tama na po ang aking titimplahin. Kasi kapag sobra po ang tinimpla natin, masasayang lang po kung hindi natin ito mauubos dahil matutuyo po ito. So bali 4 parts po nito. Itong titanium 400S clear. So, yun. Bali, 4 lines po yan. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 4 parts po. Then, lalagyan po natin ng activator hanggang dito. So, 1 part lang ilalagay natin. So, ayun. So, haluin lang po natin mabuti bago natin ito ibuga. So, once na ito ay ating nang napag-mix, may curing time na po yan na 24 hours. Kailangan ay maibuga na po natin to. Mga within 5 hours po, talagang medyo lumalapot na po to. Nag-iiba na po yung viscosity niya. So, mahirapan na tayo ibuga. Kasi pag sobrang lapot, pwede po siyang mag-orange peel o hindi po makakaganda yung buga ng spray gun. So, kaya dapat po talaga yung viscosity niya o yung lapot niya ay nasa tama po.
Sa pagbubuga ng first coat, mist coat lang muna. Huwag natin kagad kakapalan ito para maganda yung lapat ng top coat clear. After mabugahan ng first coat, mag-plus off lang tayo ng 10 to 15 minutes kasi manipis lang naman siya bago natin ito i-second coat. Then sa second coat naman, semi full coat na. Medyo makapal ng konti sa first coat. After ma-second coat at may nakita tayong butlig at sa tingin natin ay magaspang, patuyuin lang nating mabuti. Then lihain natin ito ng lihang 1000 grit wet sanding. Ito ang kagandahan sa Hipic 400S. Kapag tayo ay nagbuga ng tuyo-tuyo na siya, hindi siya maselang patungan. Hindi katulad ng mga ibang brand na detainer na urethane top coat clear, maselang mag-recoat. Kailangan sa kanya ay 10 to 15 minutes ay i-recoat na. Kasi kapag nagtagal, nakatuyo sa gusto o inabot ng kinabukasan bago na yung nag-recoat ulit, may tendency na ito ay magkaroon ng reaction o kulo na tinatawag o wrinkles. Ito ang kagandahan sa Hipic 400S, kahit tuyo-tuyo na siya ay pwede pa siyang bugan, hindi siya nagkakaroon ng reaction. So ito na po yung finished product. Bali 3 coats po to. Ang masasabi ko po dito sa dulas o kinis, perfect. Sa tip-top niya, perfect din. Lalo na kung ito ay gagawin nating mga more than 3 coats. Let's say gawin nating 5 coats. At ipo-flow coat po natin. Ay, sobrang mirror finish siya.